Kamusta everyone? For today's session, we are going to talk about paglalarawan. When we say paglalarawan, we will talk about describing words. Can you give me an example of words that are describing things, person, place, occasion, or animals? Okay, so let's try if you can identify if the word here is an example of paglalarawan or not. Ready? Is the word maaraw an example of salitang naglalarawan? The answer is opo. Ang maaraw ay naglalarawan sa panahon. How about this word? Tumatakbo. Tumatakbo. Is the word tumatakbo naglalarawan? The answer is hindi po. Running is an action word or salitang kilos, right? How about this one? Maalat. Maalat. Is this an example of salitang naglalarawan? Mahusay. The correct answer ay opo. Yes, this is salitang naglalarawan. We are describing the taste. Okay, when we say maalat, it means salty. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang mga salitang naglalarawan tulad ng malambot, mabigat, matigas, makintab, at mainit. So we will talk about soft, heavy, hard, shiny, and hot. And we will connect this to the words that we have learned in our previous sessions. Let's start. Mga bagay na malambot. So when we say malambot, it means soft. Okay, so looking at our example here, kama, unan, and the meat can be considered soft. So soft items are for sleeping. Soft items gives us comfort. Like, unan, masarap matulog sa malambot na unan. And masarap pumiga sa malambot na kama. Masarap isuot ang malambot na damit. Now, can you give me an example of an item or something that is malambot? Like, malambot ang buhok ko. Next describing word o ang susunod na salitang naglalarawan ay matigas. Matigas or hard. Ang upuan ay matigas. Ang mesa ay matigas. Ang timba ay matigas. It has to be hard because it will carry our weight when we sit on it. Kapag umupo tayo, when we put something on it, kapag naglagay tayo sa ibabaw, and when we fill water inside the timba, kapag naglagay tayo ng tubig sa loob ng timba. Okay, it's your turn. Can you think of something that is matigas? Matigas ang bato or stone, right? What else is matigas? Okay, mahusay. Ngayon naman, pag-aralan natin ang makintab. Makintab or shiny. Ang sahig ay makintab. Ang kutsara or spoon ay makintab. And ang tinidor ay makintab.
When we say makintab, it means something or it describes something that is shiny. Is your hair also shiny? Ang buhok mo ba ay makintab? Opo, ako rin. How about sing-sing? Oh, may sing-sing or may ring? Makintab ang sing-sing. Can you give me another example of something that is makintab? Magaling. Okay, so now let's proceed to our next describing word, mabigat. When we say mabigat, it means heavy. So when we say heavy, it is something that is hard to carry, or it is full of weight. You need energy for you to be able to carry it or to lift it. So like aparador, cabinet, or closet. You cannot carry it alone, and it requires too much force for you to lift it, right? So, mabigat. So, aside from aparador, ano pa ang mabigat? Mabigat ang upuan. Yeah, sometimes chairs, ang mga upuan ay mabigat. Sometimes mesa, mabigat ang mesa. Sometimes you cannot carry it alone because it is made from wood, gawa sa kahoy, right? So, mabigat. Can you think of other item that is considered as mabigat? Good job. So, ang susunod ay mainit. Mainit. So, when we say mainit, it means hot. Ang kalan ay mainit. Pagkatapos magluto, ang kalan ay mainit. So, after cooking, the kalan will be hot. Okay? Kawali. Ang kawali, because it is directly from the heat, okay, from the kalan, ang kawali ay mainit. What are the other examples of mainit? Mainit ang araw. Mainit ang pagkain. How about you? Can you give me another example of a sentence using mainit or using the describing word mainit? Mahusay. Ngayon, magsanay tayo. Let's practice. Alin ang tamang naglalarawan sa kalan? Alin ang naglalarawan sa kalan? Is it mainit or mabigat? Ang tamang sagot ay mainit. Ang susunod naman ay unan. Alin ang naglalarawan sa unan? Makintab o malambot? Ang tamang sagot ay malambot. Malambot ang unan. Ang susunod naman ay mesa. Alin ang naglalarawan sa mesa? Matigas o malambot? Ang tamang sagot ay matigas. Matigas ang mesa. Ang susunod naman ay aparador. Aparador. Alin ang naglalarawan sa aparador? Makinis o mabigat? Ang tamang sagot ay mabigat, heavy. Damit. Ano ang naglalarawan sa damit? Matigas o malambot? Ang tamang sagot ay malambot. Malambot ang damit.
Mahusay, everyone! Diyan nagtatapos ang ating aralin. That's the end of our session today. Binibining Cindy will just send you your homework about salitang naglalarawan. Maraming salamat! Ingat!